Isang proyektong pabahay ang inaasahang itatayo sa Barangay Kataning sa lungsod ng Balanga matapos malagdaan ang isang kasunduan sa pagitan ng Pamahalaang Panlalawigan ng Bataan, Pamahalaang Panlungsod ng Balanga at Hong Heng Construction Group Ltd. Incorporation. Ang nasabing proyekto ay bahagi ng pambansang pabahay para sa Pilipino program na may kabuuang 1,248 housing unit sa dalawa nitong gusali kung saan may mga pasilidad tulad ng paaralan, rural health unit at iba pa. So in behalf of the province of Bataan and the city of Balanga led by Mayor Raquel, we'd like to thank our partners in this tripartite memorandum of understanding, the Hong Heng Group, led by Mr. Yiming Liu, Mr. Zheng Hengwei, and Mr. Jingzi Ye. So to the whole team, we'd like to take this opportunity to thank you for believing in the province of Bataan and the city of Balanga in building better homes for our constituents. For the city government, housing is more than just buildings. It is about families. It is about safety, dignity, and more importantly, hope. It is about building communities where people can live, work, and of course, grow together. Patuloy na pinalalawak ng pamahalaan ang proyektong pabahay sa Bataan sa pamamagitan ng One Bataan Villages na sa kasalukuyan ay mayroong 3,718 units sa Mariveles, Orion at lungsod ng Balanga. Pinasinayaan sa pangunguna ni Governor Joet Garcia at PNP Regional Director PB Gen Ponce Rogelio Peñones Jr. ang bagong command center ng Bataan Police Provincial Office sa Camp Cirillo Tolentino sa lungsod ng Balanga at multipurpose hall sa bayan naman ng Orion. Kasabay nito ang turnover ng 10 body-worn cameras at 2 electric motorcycles upang makatulong sa operasyon ng kapulisan sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan sa komunidad. Napakahalaga po itong mga body cam, lalo na sa ebidensya na kinakailangan para po yung mga kaso ay maging matagumpay. At dahil alam naman po natin na yung visibility, police visibility ay napakahalaga sa buong lalawigan, kaya hopefully sa tulong po nito ay lalo pa hong mas maging masinop yung ating pong pagbabantay ng kaayusan, kapayapaan dito po sa ating lalawigan. This command center stands not only as a hub of technology and coordination, but also as a venue of mentorship, leadership, and shared vision. 7 bagong electric vehicles ang dumagdag sa fleet ng Metro Bataan Development Authority na gagamitin upang mas maging epesyente ang pagpapatrolya at pagreresponde sa kahabaan ng Roman Superhighway. Malaking tulong ang mga ito hindi lamang sa kapaligiran kung hindi maging sa pondo na nagtitipid ng pamahalaang panlalawigan ng Bataan kumpara sa paggamit ng internal combustion engine vehicles. Sa kasalukuyan ay may 41 EVs na katumbas ng halos 19% ng fleet ng pamahalaang panlalawigan ang electrified na. Nalalapit na ang pagbubukas ng College of Medicine sa Bataan Peninsula State University Main Campus sa lungsod ng Balanga matapos ang inaugurasyon ng gusali at mga pasilidad nito. Today's blessing and inauguration of the College of Medicine facilities marks the beginning of a deeper responsibility for BPSU to educate future physicians who are not only excellent in science and skill, but also grounded in compassion, service, and integrity. Bilang ang kalusugan, prioridad ng ating pamahalaan at prioridad ng bawat isang pamilyang Bataenyo, syempre napakagandang isipin na lalo pang lalawak yung serbisyo ng kalusugan dito po sa ating lalawigan, dito po sa probinsya ng Bataan. Sa kasalukuyan ay hinihintay pa mula sa Commission on Higher Education ang Certificate of Program bago ang opisyal na pagbubukas ng nasabing kolehiyo para tumanggap ng mga mag-aaral na nagnanais pumasok sa larangan ng medisina. Upang tiyakin na maayos at epesyenteng na ipatutupad ang mga programa, proyekto at serbisyo ng pamahalaang panlalawigan, patuloy ang pakikipagpulong at pakikipag-ugnayan ni Governor Joet Garcia sa iba't ibang konseho at ahensya ng pamahalaan
tulad sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Bataan na pinangunahan ni Provincial Jail Administrator JSUPT Ferdinand Malabo, kung saan tinalakay ang mga programa upang mas mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng mga persons deprived of liberty. Philippine National Police o PNP Bataan na pinangunahan ni PNP Provincial Director Marites Salvadora upang paigtingin ang mga inisyatibo at serbisyo para sa kaligtasan ng bawat komunidad laban sa krimen at droga. Peace Corps Philippines sa pangunguna ni Volunteer Leader Ann Nicole Tengson kasama si Balanga City Mayor Raquel Garcia at mga kinatawan ng City Social Welfare Development Office para naman sa pagdaraos ng Youth Facilitator Camp na naglalayong sanayin ang mga kabataan upang maging mga peer facilitators na magsisilbing gabay at katuwang ng kanilang mga kapwa kabataan sa mga komunidad. Provincial Health Board kung saan ibinahagi ang iba't ibang programa at usapin sa kalusugan tulad ng performance ng bawat rural health unit, One Bataan Seal of Healthy Barangay 2026 validation, schedule ng hataw takbo ngayong taon at iba pa. At sa Department of Public Works and Highways kung saan tinalakay ang resolusyon para sa mga issue at alalahanin ukol sa relocation at resettlement ng mga apektadong non-landowner households sa bayan ng Mariveles, kaugnay ng itatayong Bataan Cavite Interlink Bridge.